simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pag-ibig. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at iyong lupa sa pagkakasal, sa isip sa lilas, at sa aking mga magulang, kaya sa Santo sa mga pinagpilihan, sa lahat ng mga nagpapagalan, at sa iyong mga kapatid na ako'y pangalan sa Panginoon ng Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, mapatubayan tayo nang sumabi tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinabon mo sa pagkadapa sa katauhang masunurin. Ipagkalamos namin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Sa ating unang pagbasa, ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
bilang isang mapagkukumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panagla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan, Gusto at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan, magpakailanman ang pasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng haba. Banay at magaling, pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatama. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalaki. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka pasasalamatan. Babanggitin ng tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalit ang tunay ang dakila makapangyarihan. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Iyong inaating, inaalis niya sa pagkatuligin.
Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ang kanyang Espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marunong at matatalino, at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyo lahat. Kapatid natin ang bawat isa, magandang gabi. So, tayo nang makinig sa salita
salita ng Diyos, higit sa lahat sa biyaya na mabuting balita na inihatid sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito sa pagdiriwang natin ng banal na misa. So sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, so kung titignan natin, maraming mga bagay na magandang pagnilayan ang Ebanghelyo na ipinagkaloob sa atin. Ngunit tutukuyin lamang natin ang isa sa pinakamahalaga na nais hatid sa atin ng Panginoon at ito ay sa huling bahagi ng binasa nating Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin." So tandaan ninyo yun. Okay? And that is the heart of the gospel. Sa pananalita ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamataw, at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, ang tanong dito, sino ang pagod na sa buhay? Salamat sa Diyos, wala. Kanina habang nag-usap kami ni Father Joy, pinag-usapan namin yung tungkol sa Ebanghelyo. At pinagtatalunan namin anong ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na pagpapahingahin ko kayo. So, kapag pagod ka na daw, pupunin ka ni Lord at pagpapahingahin ka na. Kaya doon sa mga nagre-reklamong pagod na, anong gusto mo? Punin ka ni Lord o magtatrabaho ka pa? Ha? Anong sagot ninyo? So, pagod ka na pala, o sige, halika na. So, wala kang choice. Pero, kung titignan natin, maaaring iyon ang punto ng Ebanghelyo, ngunit merong mas mahalagang binibitawan ng Panginoon sa pamamagitan o sa likod ng pananalitang ito. So, kung titignan natin, ang salitang sinabi ni Jesus ay, "Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinga." Kailangan natin magpahinga. So physically, hindi tayo si Superman. Hindi natin kaya lahat. Kailangan nating tumigil at magpahinga. So huwag niyong ilagay sa konteksto na mamamatay ka. Iba yun. Okay? So yung pahinga na kailangan nating mag-recharge physically and spiritually. Bakit? Sapagat napapagod ang ating katawan, ang isip. Kaya kung tingnan mo ang isang taong kulang sa pahinga, hindi siya epektibo. Tingnan mo yung katabi mo, kulang ba sa pahinga yan? Ha? O sobra sa pahinga? Ha? Kapag sobra sa pahinga, masama rin. Okay? So dapat sapat lang na pahinga. So, kaya kung hindi natin sa buhay ng tao, buti na lang may araw at gabi at may regular na pagtugon sa pangangailangan ng ating katawan. Pagkatapos ng magdama na pamamahinga, gumigising tayo upang harapin muli ang maghapon. Pero marami sa atin, kahit gabi, hindi nagpapahinga. So, delikado rin yan. Kaya mayroong gabi upang tayo ay magpahinga. At ito ay kalahating araw, ilang oras ng pamamahinga
upang ihanda natin ang sarili natin para sa kinabukasan at gumigising tayo upang harapin ang maghapon. Ngunit may mga taong ayaw magpahinga at walang tigil sa paggawa. So kapag ikaw ay hindi rin nagpapahinga, there is also an effect in your own life. Nakaraang araw minabasa, 34 years old, doktor, patay. Bakit? Kasi yung hindi na niya duty, kinukuha niya. Siya ang nag-duty. Hindi ko alam kung totoo yung balita niya, pero at least yung wisdom doon sa sinasabi niya. No? So lahat, kinukuha niya, hindi pala kaya ng katawan niya. Patingin, namatay siya. Dahil sa sobrang pagod. So may tao rin kahit walang ginagawa, pagod na pagod. Di po ba, mahirap din nakaupo ka ng maghapon na wala kang ginagawa? Subukan mong mahiga ng maghapon. Abay, nakakapagod din. Anong pipiliin mo? Yung walang ginagawa na pagod ka o may ginagawa ka na napapagod ka? Kaya sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, lumapit kayo sa akin. Pagod ka man na walang ginagawa o pagod ka man na may ginagawa, lumapit kayo sa akin. At pagpapahingahin kayo. Ang Panginoon, kung titignan natin in the book of Genesis, God created the world in 6 days. But on the 7th day, anong ginawa ng Panginoon? Siya ay nagpahinga. Ikaw nga, hindi ka naman Diyos. No? Ang Diyos na nagpahinga. Ikaw, hindi ka Diyos. Eh, bakit hindi ka nagpapahinga? So, ibig sabihin, there is wisdom and there is reason for us to rest for a while. So, ano ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ito? Anong iniaalok sa atin ng ating Panginoon? May tatlong katangian sa Ebanghelyo na sinasabi sa atin. Ang una, ang pamamahinga kay Jesus. Kapag tayo ay day off, sino ang unang priority? Anong unang iniisip mo? Kainan? Mamamasyal? O anumang bagay na walang kabuluhan? So sa makatuwid, ito ang itinuturo sa atin. Sa araw ng pamamahinga, so sa ating Kristiyano, ang araw ng pamamahinga ay anong araw? Linggo. Pero dahil tayo ay nasa ibang lugar, no? So we adapt in the context of the place. We do it on Friday. And so that is why binigyan tayo ng permission to celebrate and at the same time to celebrate the Sunday liturgy on Friday. This is only special in this place and allowed and permitted by the Holy See sapagkat tayo ay nasa lugar dito. So sa makatuwid, kapag sinabi kong pamamahinga, linggo yun. Pero sa lugar natin, it is Friday. Ngayon, ang pamamahinga ay para kay Jesus. Ngayon, kapag tayo ay day off, ano ang una nating priority? Salamat dahil ang priority nyo ay ang pagsisimba. Pero ilan ang Pilipino at ilang porsyento lamang kayo ng Pilipino na nakakaalam kung anong dapat gawin. And so even the church, we adapted also in our own situation. Kaya Thursday, meron tayong anticipated Mass for Friday, for the Day of the Lord. And on Friday, we have also Tagalog Mass. But
let us make God our own priority sa araw ng pamamahinga. Lalo't higit ang mga Pilipinong may pamilya dito. Dalhin natin ang pamilya. Dalhin ninyo ang inyong mga anak upang tayo ay mamahinga sa ngalan ng Panginoon. Di po ba, napakasarap kapag ikaw ay nagsisimba. Ang burden na sa amin. No? Pero kayo, nakaupo lang kayo dyan. Kayo, nakaupo lang kayo dyan, pero kami, we are celebrating the Mass and we also reflect on the message of the gospel for us, no, for each one of us. So that means every time you come to the Mass, you celebrate the Eucharist, you are very relaxed with the Lord. Anong ginagawa nyo dyan? Nakaupo lamang kayo, makikinig lamang kayo. Kayong iba, nagre-reklamo pa. Haba-haba naman ang misa. Kapag manonood ka nga ng sine, ang haba-haba mo maghintay, hindi ka nagreklamo. Di ba? Nakaka-board naman yung mga nagsiserve sa misa. No? But let us put that into mind that we are in the presence of the Lord. Sa araw ng pamamahinga, isipin natin unang-una ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Higit sa lahat, sa biyaya na galing sa Diyos. Salamat natin kayo. Ito'y tanda that God is your own priority. Sa loob ng ilang araw ng pagpapagod, dito kayo nakakatagpo tunay na kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Yung iba nga sa inyo, talagang over-relax, tulog. Kaya kung ako mag-iisip ng bagong ideya ng simbahan, no? Kalahati upuan, kalahati folding bed. So, yung lahat ng medyo gising, dito kayo sa upuan. No? Yung medyo inaantok, dito kayo sa folding bed. Pero yung folding bed, babayad kayo. Kasi medyo malaki yung space na makukuha ninyo. And so, this is the time for us that we relax in the presence of the Lord. So, let us make God our own priority. Di po ba minsan natutokso tayo? O sige, anak, off namin sa Friday, sa tayo pupunta. O sige, magpo-porridge muna tayo. Pupunta tayo sa mall. No? So, in that way, you are forming already yung mga bata, no? Na hindi ang priority ay ang simbahan. Think of it first. Let us go to the church. Sapagkat nasa Diyos ang tunay at ganap na kapahingahan. Ikalawa, sabi ni Jesus, magpahinga kayo. Pero sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? Ito yung mga magsasaka dito. Alam niyo ba yung sa kabayo, sa kalabaw? Yung inilalagay dito sa liig. At inilalagay yun, may ali, so ihilahin ng kalabaw. Pero yung hinihila niya, yung mga dala-dala. So, bakit sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok? So, nakakapagod ang maraming gawain. Nakakapagod. So, ilang araw kayo nagtatrabaho, gigising kayo ng maaga, tutulog kayo ng late. Bukas ka, gigising ulit kayo, pero pagdating ng Friday o Thursday, kinabukasan, may araw na tayo ay nagpapahinga. Pero dito sinabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok. So nakakapagod ang maraming gawain. Ngunit tingnan natin, mayroong mga taong walang kapaguran.
Tingnan ninyo mga narito. Pagkatapos magtrabaho, meron pa silang panahon upang maglingkod. Yung iba sa inyo, pagkatapos magtrabaho, wala nang panahon. Pero merong ibang tao, pagkatrabaho, ng maghapon o ilang araw, pagdating ng Friday o Thursday, maglilingkod pa. Maghapon pa sa simbahan niya, halos siya na ang magbukas at magsara ng simbahan. Pero hindi napapagod. At meron ding mga taong hindi man naglilingkod. Pero, sa dinami-dami ng ginagawa niya, makikita mo pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Lalo tigit ang mga nanay. No? Pagod na pagod yan, pero hindi mapakita sa iyo na pagod siya. Ngingiti pa rin niya kahit ngiting aso. Alam niyo yung ngiting aso, no? Ngumingiti, pero kakagating ka pala, no? Bakit? Ang pamatok na sinasabi ni Jesus ay ang pag-ibig. Kung ang lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig, hindi ka mababago. Lalo tigit kapag ang ginagawa mo ay sa kapakanan ng iyong pamilya dahil sa aking pagmamahal. Abay, tingnan ninyo ang pagmumukha ninyo. Diba? Ang hirap dito. Pero bakit nakakangiti kayo at nagsasakripisyo kayo? Sapagkat mayroon kayong tinatawag na binibigyan ng kabuhayan. At sino yun? Because of your own family. Tunay na pamilya. At ang pamilyang ito ang nagbibigay siya ng tunay na kahulugan ng pagod. Ngayon, hindi ka mapapagod sa ginagawa mo kung ginagawa mo ito ayon sa pag-ibig. Kaya sabi ni Kristo, pasanin mo ang aking pamatok. At ito ay ang pamatok ng pag-ibig. Kaya ang gawaing may pag-ibig, ito ay nakapagpapangiti ng tao at ng kapwa. At hindi ka napapagod. Okay? Kaya sabi ni Kristo, pasanin mo ang aking pamatok. Ang ikatlo na sinasabi ni Kristo na pamamahinga ay ang pagtulad sa Kanya. Ano bang sinabi ni Kristo? Sabi niya dito, ako'y maamo at mababang loob. Ano yung pagtulad sa Kanya na sinasabi? Magkaroon ng kababaang loob araw-araw. Bakit? Minsan kasi may mga pangarap tayong lampas sa ating kakayahan. Pero pilit nating ginagawa at pilit nating gusto nating maabot ang mga bagay na yun. Pero imposible. Kaya kadalasan anong nangyayari? Ito ang nagdudulot sa ating ng pagkabigo. Tandaan natin, meron tayong limitasyon. At alamin natin kung ano ang limitasyon natin. At kung alam mo na ang limitasyon mo, pero pilit mo pa rin ginagawa ang bagay na yun, anong tawag sa taong yun? Mayabang. Hindi mo naman kaya, nagkakaya, kinakaya-kaya mo. So dapat, ano lang yung kakayahan mo, ito lang yung magagawa. At ito ay pagtanggap ng kababaang loob. Hindi
hindi natin kaya. Hindi tayo si Superman. Si Superman ay kapang-isip lamang yata yan. No? Meron tayong limitasyon. Ako rin po, may limitasyon. Hindi ko kayo kayang lahat. Mamamatay ako sa inyo. No? Ngunit kung ano lang yung nakakaya ko, yun lang ang gagawin ko. At ito ay pagtanggap at pagtulad kay Kristo na sinabi niya, lumapit kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo sa akin. At sa pamamagitan mo, matatanggap natin ang biyaya ng Diyos. Amen. So yun ang mabuting balita na inihatid ni Kristo nung sinabi niya, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nababagan at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y magpapahingin. So magpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Nakapiling natin sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, magpahinga ka na. Magbalayan tayo lahat. Ngayon ay ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ng mga kapatid na may gawa ng lahat. Sumasampalataya ako sa Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, nagkatawag sa lahat ng Espiritu Santo, pinanganak sa kanyang Biblia, nagpakasakit sa krus sa Pilato, pinapos sa krus na matay hindi, nanawa sa pinagpaulan ng lima, umay katong araw at buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanyang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Doon magmula ng nagawin at upo sa kanyang buhay at pagpapay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, banal na samahan ng Panginoon, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay ng muli at pagpapay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, inihayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maamo ang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kaniyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupi at hayagang pagkitig sa buhay ng tao. Manalangin tayo. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang lahat ng mga Kristiyano upang buong sigasig tayong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga obispo, pare at diakono ay maging mga tapat na lingkod ng Panginoon sa pamamagitan ng payak na pamumuhay at makabuluhang paggabay sa lahat. Manalangin tayo. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng ating bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingahin lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, ang mga pamilyang naahati, dulot ng kahirapan at di pagkaunawagan. Manalangin tayo. Ama, digdin mo ang aming panalangin. Dalangin natin ang mga pastori natin kahilingan. Ama namin mapagmahal, digdin mo ang aming mga kahilingan. Amuin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan.
at punoy nawa kami sa pananampalataya at katatagan ng loob sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bless thou, Lord God of creation, wickedness in these might to offer fruit of the vine, work of our universe, living in us spiritually. Lord, we ask you to receive this religious sacrifice and offering to our God. Wash away my iniquities, bless me from my sins. Nalaging kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagkatinawa ng Panginoon, pagkakas sa iyong mga kamay, sa pamilya niya at karapanan sa ating kapakinabangan, sa buong sa kanyang banal. Mga aming lumikha sa paghahain namin sa iyong ngalan, ay siya nawang sa amin na malisay, upang ito'y maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itaas namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. at siya ay salamatan. Ang aming mga pangyarihan, maring marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikaw ang aming asakanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ang taginig at tagulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong pawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap at sa pananagutan sa iyong mga pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiyawit ng pagpuri sa iyo na walang hangpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ikaw ang pumalag ka ng kabanan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu kayo mong banal na mamamalugin upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging mundo, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyo, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang pagkatiman. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagpunyin natin ng misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ang pag-aalala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, at inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay para ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minaraman at tumayo sa harap mo para maging sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapaklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, musmusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Camilo naming Obispo at ng Lanang Kabarihan. Alalahanin mo si Leonora na tinawag mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaysa ni Cristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, na ko'y makaysa siya ni Cristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo din mga kapatid naming nahimulay, nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin siyang paliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugo sa iyo, may pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa iyong kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasiwala hanggang.
kayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasabi. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa iyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Mapalad ang mga hinanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako nakatapos magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paingatan tayo ng katawanan ng Lord Kristo, ang sumati tayo sa pagkakaya. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para sa buhay. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Isipo po ang lahat para sa church announcement. We welcome all couples on their wedding anniversary in the month of July to participate in the Marriage Renewal Mass on 17th July, Monday, at 7 p.m. in the main church. Please register your names in the parish office or email them to familyministry2010@yahoo.com. The next marriage preparation course will be held on the 21st of July, Friday, from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. at the Serapis Hall. Those who intend to marry within the next 6 months, you may inquire and register at the parish office. Enrollment for catechism classes for the Filipino group will be as follows. July 21, registration for KG to level 5 from 10 a.m. to 4 p.m. July 28, registration for level 6 to level 10 from 10 a.m. to 4 p.m. August 18, registration for new students, AG to level 10 from 10 a.m. to 4 p.m. The enrollment will take place at the Filipino Catechism Office in the Bishop Bernard Memorial Building. Children from 4 to 16 years old are encouraged to attend. The Filipino Catechism Group is also encouraging new volunteers, catechists, to join the new catechetical year 2017-2018. Those who are interested may contact the Catechism Office. Para sa mga hindi pa kasal sa simbahan o civilly married na nagnanais makasal sa simbahan, ay maaaring magpalista para sa paghahanda ng kinakailangan ng dokumento. Maaaring mo lamang ay makipag-ugnayan kay Brother Cesar de la Cruz sa mobile number 70-1498-68 para sa mga detalye. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsayo po kayo samantalang may ginagawa ng pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ang iyong kabanalan, ang iyong sambayanan, upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang itupanan ng tanang inangasal na kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
At away pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nang banal na misa ay ganap na mayo tayo sa pag-ibig ng Kristo. Salamat sa Diyos.